Kinukuha pala niya yung share niya mula dun sa tuta. At nakaka-shock. So, confirm na si Johnny ay traidor. Well, hindi ko alam kung paano i-explain. Paano ka nakakakuha ng ganyan? At saka yung mga nakukuha mong ganyan, yan ba yung reason kaya lagi kang wala sa barangay? Or hindi ka matagpuan sa barangay? Hinahanap ko rin si Bato, pero hindi siya. Meron kasi akong kapitbahay. Tapos yung kapitbahay ko na yon, hindi ko naman nakakausap yun parate. Pero yung kapitbahay ko na yun, syempre, di ba yung mga schoolmates mo na hindi naman kayo close? Pero pagka nagkita kayo sa ibang lugar at nag-usap kayo, para kayong close. Kasi syempre, meron kayong pinagsamahan, ganyan. Meron kayong pinag-sharean ng space. Doon na tayo sa pangalawa na kwentong barangay. Itong kapitbahay ko na to, kilala siya ng lahat bilang sikat na taga-barangay namin. Pangalanan na lang natin siyang Johnny. Itong si Johnny, sikat to sa barangay namin. So parang kilala talaga siya na, ayan, taga dyan talaga yan. Walang duda. So pag sinabi mo yung barangay namin, isa siya sa mga pinakaunang tao na maiisip mo na taga doon. So syempre, 'di ba, dahil kaparehas kayo ng lugar, akala mo magkakampi kayo. Tapos syempre nagtutulungan naman kayo dahil magkapitbahay nga kayo, ganyan-ganyan, emerald. Pero doon sa barangay talaga, marami talagang usap-usapan na itong si Johnny merong may ibang pitik to eh. Pero since taga dito naman sa atin, hayaan mo na, okay na rin yan. So for the longest time, na-enjoy yun ni Johnny. Na-enjoy ni Johnny yun. Until merong nakakita at nakaalam na eto daw si Johnny ay may mga alokasyon. Meron raw siya mga alokasyon. At yung mga alokasyon niya ay kinukubra niya mula sa isang tuta. Mula sa isang tuta. Tapos itong tuta na to, palatahol to. As in, sobrang palatahol to. Itong tuta na to, kilala talaga to na galit talaga lahat ng taga-barangay dyan. Kasi parang, itong tuta na to, parang tangina nito. Tapos, itong si Johnny, kinukuha pala niya yung share niya mula dun sa tuta. Kinukuha niya yung share niya mula dun sa tuta na yun. At nakaka-shock. Kasi parang bakit ganun, di ba? Ang tuta ay si Trililing. Hindi si Trillanes. Hindi ganun ka taas sa hierarchy si Trillanes para puntahan ni Johnny. Ang hirap maging row 4. Maraming salamat po at yun po talaga ang point. Gusto ko po talaga na hindi nyo mahulaan ang kwento namin sa barangay kasi I think maraming madidisappoint. Kasi syempre taga-barangay yun eh. Maraming madidisappoint. So parang yun ba yung dahilan? Actually sa totoo lang iniisip ko kung ikukwento ko pa. Blink twice kapag nahulaan. Meron ng mga nakahula sa comment section na gets na nila. So confirm na si Johnny ay traidor. Well, hindi ko alam kung paano i-explain. Na paano ka nakakakuha ng ganyan. At saka yung mga nakukuha mong ganyan, yan ba yung reason kaya lagi kang wala sa barangay? Or hindi ka matagpuan sa barangay? Namamangka sa dalawang ilog. Oo, parang ganun. Natatakot ako magbigay ng another clue eh, kasi baka maano nyo na, malaman nyo na talaga. Sige, yung isang clue is, minsan emotional siya. Hindi siya vlogger. Sabi ni Kael, all due respect, this is going to be divisive. People must be informed of those who do not trust. Or else suspicion will go every which way. May point ka naman dyan, Kael. Pero tingin ko, siguro ganito na lang. Suportahan nyo na lang yung mga tao na mayroong ginagawa. Ganun na lang. Suportahan nyo na lang yung mga tao pag may ginagawa silang positive. Pag missing in action, hanapin. Pag may ginagawang positive, thumbs up. Lalo na sa critical moment na to. Lalabas din yan pagdating ng 2027. Di makakalagpas sa filtering ni VP. I think kasi naintindihan ko yung point ni Kael, no? Na kumbaga parang dapat i-identify kinemerot, ganyan. Tingin ko naman marireveal naman siya. It's just that, paano kasi kung kunwari biglang kumilos, 'di ba? Paano kung biglang kumilos? Paano kung biglang may gawin? 'Di ba? So you do not want to bury the person at once. Kasi paano kung meron pa siyang gawin? So, hindi mo siya ililibing agad-agad. At least, alam niya na hinahanap siya. At least, dapat alam niya na meron siyang dapat ipaliwanag.
Hindi siya. Pero, hinahanap ko rin si Bato, pero hindi siya. Si Bato. Hindi si Bato. Hindi si Bato. Sinasabi ko nga hindi si Bato. Hinahanap ko si Bato, pero hindi si Bato. Ayan. Mag-hi ka sa mga tao. Sa mga utsaros. Hello everyone! Kamusta ang mga katoto? Naririnig ba nila ako? Oo. Are you hearing me? Yes, of course. Naririnig niyo si Sas? Dyan si Sas sa baba. Ayan. Ano binabasa mo, girl? WRN survey. Hindi mo nakita yung WRN survey. May mga supporter emerald. Oo, may supporter emerald. So, syempre, pinakamarami pa rin yung mga self-identified DDS. Pinakamarami pa rin yung self-identified DDS. Pero ang nakakataka kasi, parang, if you're going to look at the trend, DDS ang bumababa, tapos BBM supporters ang umaakyat. So, alam mo, feeling ko, merong manipulation dun sa kasi yung standard deviation, plus minus 3 eh. So, that's 6 notches eh, di ba? That's 6 notches. 6 yan. Baka nag-select na lang sila ng baka nag-select na lang sila na dito kay Sarah yung lower bound. Oo, yung lower bound kay Sarah. Tapos yung upper limit, inassign nila dun sa iba. Sa BBM. Oo, Kaya ganon. kung 33 siya, ilan 33? So, ang inano nila, yung lower limit. Yung lower 33, limit, pero- ina-apply nila kay Inday. Oo, Mm-mm. pero kung totoo yan, so lower limit is 33. So, plus 3 is 36 ang midpoint. So ngayon, yung ginawa nila siguro kay BBM, valid yon, parang ganon. Oo. Parang Kasi within statistical limits pa rin eh, di ba? Kumbaga, legal pa rin yung ginawa nila, di ba? Oo, it's statistically legal, but it's statistically misleading kasi dapat ang i-report mo yung midpoint. Yes. So- And it should be So ngayon, standard for all the statistical sample. yeah, of course. Kailangan parehong standard. So, ako, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo yan. Kasi, ilan yung percentage kay BBM? For March, itong pinaka-recent, ang kay BBM is 22.2. That's impossible. Kasi, doon sa vice presidential elections candidate, ang ano ni BBM ay 3.6%. Ilan yung kay Sarah? Yung kay Sarah, pareho eh. Para siyang 33 kay Sarah, 32.7 yung share ni diba? Sarah sa Ano siya, factional. girl? So ano siya? Consistent. Consistent. Malapit dun sa katotohanan. Malapit. Pero kung ikaw, Vice President ka, Bongbong, 3.6. Tapos ang sinasabi mo, BBM supporter ay 20. And Sas, 20 ano. Saan napunta yung pag titignan mo yung Vice President, si Bongbong lang naman, saka si Aimee, alam mo naman yung BBM supporter, pumunta kay Aimee. Even if you combine Aimee and BBM, it's 5.5. 5.5%. Nasaan ang nawawalang So, 22% ba? 22% pro Marcos. So, nasaan yung nawawalang 22 minus 5.5? 17%. So, you need to account for that. Kasi, your surveys must actually cohere together. Exactly. And this is when it becomes questionable, Sas. Kasi yung trend ng pro Marcos, March 2025, 15%. April 2025, 15% din. Hindi nagbago. Bakit? August, ito lang, tapusin ko lang. August 2025, nag-19% siya, medyo tumaas siya. Pagkatapos, November 2025, balik 15%. Pero sandali nga, yung mga respondent mo dyan, iba sa respondent na kung sinong pipiliin nilang president at vice president. Same question yung inask. Same respondents? No, not same respondent. Same questions. So, iba ang respondent ng kung BBM supporter ka ba o Duterte supporter? Iba ang respondent nun? Yung sumagot ng question ng BBM supporter ba sila or hindi? At yung sumagot ng kung sinong vice presidential candidate nila are the same respondents. Ibig sabihin ikaw, tatanungin kita, Oo. girl,
Sinong presidente mo? Sinong vice president mo? Ano ka, BBM supporter Ay, ba? hindi. Or- Pinaghiwalay nila. So basically, ang first na question is, ano ka, Duterte supporter ka, Marcos ka, ganyan-ganyan. Yun yung 33, 22, Kenambular. Okay. Meron silang second na question. Tapos meron din silang separate na data for that. Pero hindi ang tanong kung magkaiba ang question. Ang tinatanong ko, magkaiba ang respondent ng questionnaire. Same respondent. Mali. Same respondent. Mhm. Tapos ganun yung resulta. Impossible. It's statistically impossible. Mm. Kasi, kung ikaw, tatanungin kita ngayon, Joey, ano ka ba? BBM supporter ka ba? O Duterte supporter? Campaign. Pag sinabi mong Duterte supporter, tapos ang next question ko sa'yo, sinong pipiliin Sino mong pipiliin mo? presidente? Oo. O sinong pipiliin mong vice president? Mm-mm. Ngayon, ang nakakaloka dito, girl, ang nakakaloka dito, yung sinasabi mong ganyan, actually, it is disastrous for them because the people who claim that they are BBM supporter are not selecting BBM as vice president. Mm. Isa lang ang ibig sabihin ng girl. Ay, hindi lang isa. Marami tayong interpretation. Interpretation 1, dinoktor yung ilan ng BBM supporter. Okay? Ikalawa, which is more disastrous for them, the people who claim that they are BBM supporter are not really BBM supporter. Yeah. Because they selected a different, and that goes as well to the kakampings. Ilan ang self-identified kakampings? Self-identified kakamping is 17%. Ilan ang ano ni Lenny? Hindi na nila atado yan. Di ba may president, meron sa president si Lenny. Teka ha. Ang kay Lenny ay 15.7. Si Risa ay 0.7. 0.7. So pag in-add mo, yun na yung kakamping. Yeah, yun 17. Oo. Malapit siya. Pero yung kay BBM, Actually, may Bam Aquino pa eh. Actually, weird. 15.7 si Lenny. Aquino Bam, 3.2. Pangilinan Kiko, 1.4. Risa Ontiveros, 0.7. So, kasi ito yung no na magkakaalyado. So, lampas sila ng 17%. hindi naman masyadong lagpas, girl. Hindi, lampas sila by 5%. Mga ganun. Oh, girl, how can you account for this? 3.6% ang Marcos, ang Bongbong Marcos sa vice president selection. Tapos, ang number ng supporters na ay 22%. That is, girl, that is an ill-gotten percentage. Sana po, pagkatapos considering na doon sa factional partisanship, base sa data nila, yung nag-self-identify doon sa 22% na mga pro-Marcos, 32.8% doon ang solid. Nasaan yun? Asa yung solid? Bakit Asan yun sa 3.6 lang yung lumabas doon sa Vice, di ba? Ayun ang kailangan nilang i-account. You have to explain that discrepancy. Oo. Di ba? Kasi, bakit ka may discrepancy? Kasi kung pareho lang naman yung respondents eh. Oo. Pagkatapos yung kay Inday, yung sinasabi nila na 33, di ba? Yung self-identified Duterte supporter. Pero ang boboto kay Inday, 35%. Kita mo ilan yung 36%. Yung sa president, ilan yung Duterte dyan? Duterte candidates? Sara Duterte, Bongo. I-add mo yung kanila. 35.9 plus 3.6. Ayan ang totoong. Yan ang totoong Sara. Yan 39 yung upper limit, di ba? Yun siya. 35.9 plus? 35.9 plus 3.6. Girl, that's 39.5. That's the midpoint. That's the midpoint. So, hindi nila nilagay yung midpoint, girl. So may hocus-pocus na naganap. Kasi pag inad mo tong vice presidential result, girl, 32.3 yung tatlo, si Marcoleta, Padilla, and Bongo. So, 32.3. So, pag kinumpare mo sa ni Sara, magkalapit siya. Yes. So, actually, ang ginagawa kasi nila dito, tinitingnan kasi nila kung paano nila matitibag yung boto ni Sara. Kaso,
kahit anong gawin nilang shuffling, hindi nila matibag. Ilan si Sarah? 32, tapos ang next sa kanya si Tulfo, 18%. Oo, 18%. Baka Actually, that's actually like the presidential survey bago mag 2022. Ganyan yung kay Sarah. So, ano siya girl, hindi nila mahihirapan silang mapababa. Kasi 11, girl, ilan yung candidates dyan? 12, ganyan, or whatever. Tapos 30 plus siya. Tapos eto Sas, kasi ang mga ang mga murmurs nga in the halls of Congress is wala sila talagang numbers sa sa impeachment. Kasi nag-iisip sila ng way kung paano ma-pull off yung mini trial, mga compulsory process, kinembular, nagaganyan-ganyan sila. Ang usap-usapan sa halls ng House of Representatives that they do not have the number. The goal now of the 54 congressmen who committed na boboto sila for impeachment kay Inday, ang goal nila really is to pull the survey down by 5 to 10% so that yung difference na 10%, ma-break nila yung lamang na 10% from yung Inday Sara, and then the next one, at least ma-single digit nila yung difference. Yun na yung goal nila ngayon. Kasi nga, yung pandadaya nila sa 2028, hindi yun mag-work kapag ka landslide eh. They have to, as early as now, they have to, to really work on a narrative wherein mapapaniwala nila yung mga tao na malapit lang yung numbers. Girl, malabo. Ngayon mo pababagsakin, tapos sasabihin mo, kita mo yung result ng 2026. Ano lang nila yan. Alam mo kung para saan yan. Yung ginagawa nila yan na may papababa nila. Alam mo kung sino ang target niya? Hindi botante. Ano? Funder. Yeah! Oo. Yung parang to make themselves to present themselves as a winnable candidate, as someone who has a chance. Yes. Actually, yun ang condition. Well, kung mapababa nyo ng ganitong by this percentage. May requirement yan. May requirement ang mga funders. Girl, negosyante ka eh. You're going to take calculated risk. 35% ngayon, tapos 12 ang candidate. Tapos, ang ano pa nila yan, syempre yung mga funders na meron ng internal. May internal silang sarili nila. So, nahihirap. Yun ang nahihirapan sila ngayon. Kung paano ma-convince yung mga funders na, fundingan mo naman kami. Kasi girl, kung ikaw funder ka, alam mo patalo yung kandidato. Ba't ka tataya? Ba't ka magaksaya? Oo. Di ba yun nga yung problema kay Lenny, no? Na ang dami yung mga nag-withdraw mga funder kasi nga parang, parang anong point, ganyan. Di ba kaya nga sila biglang nagkaroon sila na tayo, mag-volunteer, ganyan. Kasi no one's funding them eh. Wala ng pondo. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, yung mga funders na, pumapababa nyo ng, tapos inaano pa nila kung sino yung winnable. Kasi kanino nilipat yung mawawala kay Sarah. That's why they're working so hard, no, in order to push the narrative na ganyan. Kasi nga, wala silang negosyo sa 2028 eh. Kapag kunwari it's too the gap is too wide, wala silang negosyo.